Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan, sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon, ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malao na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga-roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Pagsiupo mo na ang lahat. Matigas po ba ang ulo ninyo? Matigas ba ang puso mo? Pakiramdam mo, malayo ka sa Diyos. Ang dumi-dumi mo. Pakiramdam mo ba talagang makasalanan ka? Yung bang nararamdaman mo na hindi ka karapat-dapat sa Diyos? May good news ako sa inyo. Ang good news ko po sa inyo, kahit ganito pa ang kalagayan ng puso natin, kahit ganito pa ang uri ng buhay natin, ang Diyos gagawa at gagawa pa rin ng himala sa inyo. Amen? Yun yung nasa Ebanghelyo. Yun yung nasa Ebanghelyo. Ang sabi sa Ebanghelyo, sinumbatan ni Jesus yung mga tao sa 3 lugar. Capernaum, Corazon, Betsaida. Ito po ay mga bayan nung panahon ni Jesus na naging lugar ng kanyang pamamalagi, ng kanyang pangangaral, maging maraming himala ang nangyari sa 3 lugar na iyan. Pero ang problema ano po? Nasa kahit naroroon ang kanyang pangangaral, ang kanyang presensya, at nakita ng mga taga rito ang marami niyang himala, yung mga tao doon na natiling sarado ang kalooban sa Diyos. Nanatiling matigas ang puso, nanatili sa kanilang mga maling ginagawa.
Una sa lahat, pinapakita ng Ebanghelyo, kahit pa ikaw ay makasalanan, kahit pa napakadami mong ginawang masama, kayang gawin ng Diyos na maghimala sa buhay mo, biyayaan ka, buhusan ka ng pagpapala. Meron lang isang dahilan ang Diyos kung bakit niya ginagawa ito. Ano ang dahilan? Bakit niya ginagawa ito? Dahil ang Panginoon, inaasahan niya na sa pagbibigay ng biyaya, pagpapala at himala sa atin, tayo ay babaling sa Kanya, tayo ay magsisisi sa kasalanan natin, tayo ay magbabago ng buhay. Mas mahalaga sa Diyos ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Ibibigay niya kung anong kailangan ng katawan mo. Ibibigay niya ang pangailangan ng ating katawan. Basta lamang siguraduhin natin at pagsumikapan natin yung kaluluwa natin ay malapit sa Kanya. Ang ating kalooban mapalapit sa Kanya. Yun po ang dahilan. Kaya yun ang unang binanggit ng Panginoon eh. Yun nga ang sama ng loob niya dun sa mga taga Corazon, Bethsaida at Capernaum. Bakit naman? Ang dami ko nang pinakita sa inyong himala. Ang dami ko nang biyayang ibinigay sa inyo. Kasama niyo pa ako. Ako pa ang nagkikipag-usap sa inyo personal. Bakit naman hindi lumambot ang puso ninyo? Kung yung mga binigay ko sa inyo, yung himalang binigay ko sa inyo, yaan ay ginawa ko sa Tyre, Sidon at Sodoma, yung mga tao doon, malamang nagsisi na. Pero kayo hindi pa rin. Amen? Ang nais ng Panginoon ay talikdan natin yung kasalanan natin. Ito namang pagtalikdan sa ating kasalanan, hindi naman para sa Kanya yun eh. Para sa atin din po iyon. Para sa kaligtasan din ng ating kaluluwa. Hindi para sa Kanya. Ang hangad lang ng Panginoon, tayo ay mapabuti ang kalagayan. Hindi lang sa mundong ito, kung hindi sa buhay na walang hanggan. Kasalanan. Ano nga ba ang kasalanan? Ako po ay pag naliligo, gumagamit pa rin po ako ng timba at tabo. No? Timba at tabo. Salok, sa ulo, ganyan. Minsan po, habang naliligo ako, siyempre, merong nalagyan ng sabon yung mata ko. So, ang ginawa ko po, hawak ko yung tabo, yumuko ako, isa, dalawa, yuko. Pangatlo po, tumama yung ulo ko dun sa gripo. Yung kinatatakutan ko nangyari na napakasakit. I think yun po yung kasalanan. Yung kasalanan po, yung kapag tayo ibinubulag nito, hindi natin nakikita yung kagustuhan at magandang kalooban ng Diyos. At ito ay magriresulta ng sakit sa atin. At hindi lamang sakit na pansamantala, kung hindi ang kasalanan ay magdadala sa atin at magtatapon sa atin sa walang hanggang sakit at kaparusahan. Ibibigay ng Diyos ang lahat sa atin. Minsan ang mga magulang ganoon, anak, ano gusto mo? Sige na. Mag-aral ka lang ng mabuti. Yung mga magulang hanggang tanggapin, yung mga anak na lumaya, salika anak. Yung mga magulang handang patawarin yung mga anak na binigo ang kanilang mga pangarap. Yung mga magulang handang ibigay ang lahat-lahat. Ang hangad lang ng mga magulang ay iwasan ng masama at gumawa ang mabuti at maging maganda ang kalagayan ng kanilang mga anak. Ganon din ang Diyos sa atin. Ibibigay ng Diyos ang lahat-lahat sa atin. Ang nag-iisang hiling lang niya, iwasan natin yung bagay
na maghahatid sa atin o magtatapon sa atin sa kaparusahan. Iwasan lang natin yung ating mga kasalanan. Alisin na natin sa ating isip yung mga galit, sama ng loob. Talikuran na natin yung mga bagay na nakasisira ng kalusugan natin, yung bisyo natin. Alisin na natin yung mga ugali na nakasasakit sa kapwa, nagiging dahilan ng awayan. Alisin na natin lang iyon. Bigyan natin ng daan yung pagbabagong buhay, yung pagtatama. Yun lang naman ang hiling ng Diyos sa atin. Handa niyang ibigay ang lahat. Kahit kung minsan, pakiramdam natin, hindi tayo karapat-dapat. Pero ibibigay pa rin ng Diyos. Ang isang hiling lang niya, talikdan natin ang ating mga kasalanan at tayo ay gumawa ng mabuti na magiging dahilan ng ating kaligtasan.